Sabi, ay, dapat si ganito, dapat si ganyan. Ang daming nagsasuggest ng mga pangalan. Pero sa kasalukuyan, alam niyo ba kung sino dapat ang haling bayani ng Pilipinas? Ako. Wow. Naasar ako sa sarili ko, diba? Nakakapikon yung joke ko na hindi ma-appreciate ng ibang tao. Hindi, malay mo naman ikaw kung magiging bayani ka sa paanong paraan at bakit. Sige nga, sabihin mo kung bakit ka magiging bayani at paano ka magiging bayani. Magpapabaril ka ba sa likod? Magpapasagasa ka ba? Magpapahabol ka ba sa itak? Magpapabaldado ka ba? Ipaglalaban mo ba ang kapayapaan ng Pilipinas o ang kalayaan ng Pilipinas? Ipaglalaban mo ba yung taong hindi ka naman mahal pero talagang mahal na mahal mo? Bayani ka sa lagay na yan, kabisyo. Kaya bayani ka bang matatawag kung sakaling niloloko ka na pero nag-i-stay ka pa? Kakaloka. Uy, pero kabisyo alam nyo ba na si Bonifacio, Andres Bonifacio, isa sa mga pinagpilian yan na maging bayani or pambansang bayani ng Pilipinas. Actually, it's a close fight. Fight talaga. Daming H nun. It's a close fight between Jose Rizal and Andres Bonifacio. Kasama pa dyan actually sila Apolinario Mabini, kasama sila Lapu-Lapu, kasama sino pa yung isa? Aguinaldo. Yan. Pero it was a close fight between Bonifacio and Jose Rizal. Kasi yung ways ni Jose Rizal, gumamit siya ng tinta, gumamit siya ng talino, gumamit siya ng libro, ayan, para makapag-spark ng kalayaan o ng, anong tawag doon, ng passion doon sa mga Pilipino. Pero si Bonifacio, anong ginamit niya? Ginamit niya ang KKK. Oh, ano yung KKK? Kataas-taasan, kasulok-sulukan, kadilim-diliman ng sinihan. Charot! Doon nagaganap ang mga kababalagan. Charot with the rot. De, biro lang yun. De, gumamit siya ng KKK. So, ano ba tong KKK na to? Oh, ano yun na doon sa teacher nyo ninyo ng history? Ako pa magsasabi niyan kasi hindi ko na nga maalala eh. Charot with the rot. Hindi, pero si Bonifacio, man of action siya. Kasi, biruin ninyo, nakipaglaban talaga siya. Oh, pero ang nangyari, ang pinili talaga nila, Jose Rizal. Ayan. Pero marami pa ring mga nagdedebate sa kasalukuyan kung sino ba dapat ang ginawang pambansang bayani ng Pilipinas. Marami nagsasabi dapat daw si Andres Bonifacio kasi mas grabe daw yung pinakita niya na katapangan para sa Pilipinas. But anyway, today is Bonifacio Day. So, sariwain natin ang mga kontribusyon ni Bonifacio sa ating bansa. Ayan. Naalala niyo pa ba kung ano ang kontribusyon ni Bonifacio sa ating bansa? Ay, hindi mo na maalala, kabisyo. Sige nga, naalala mo ba kung saan siya nakalagay na pera? Saan siya nakalagay si Bonifacio? Saan? 10 peso? Uwe, maniwala. Penge nga. Charot! Yung pala yun, manghihingi na lang 10-10 pa. But anyway, sa lahat po ng mga kabisyo natin out there na walang pasok, sana po ay masaya kayo. At sana naman po sa lahat ng mga kabisyo natin may pasok katulad ko, masaya pa rin po kayo. At kung hindi ka man masaya, samahan mo na lang ako ngayong araw na ito kasi sigurado ako na mas lalong hindi ka sasaya. Charot! Sasaya ka. Alam mo ba, yung mga tao talaga ngayon, since holiday, wala silang pasok. Nagpunta dito sa Love Radio Manila, pinapangunahan niya ni JR na kanina pa bumisita sa Tambalan. Tama ba? Tapos, meron pa akong bisita dito, isang buong pamilya sila. Pwede po bang malaman kung ano apelido po ng inyong pamilya o ano pong itatawag ko sa inyo? Arca Family. Ayan. At meron silang kasamang baby girl na ang pangalan po ay Janelle. Oh, biruin ninyo, pinupuntahan ng raketera ninyong lingkod ng pamilya. Oh, in fairness naman po talaga sa mga taong ito, natatouch po ako ha. Sana po may alay tayong dala. Charot! Charot!
Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only Basa Princess DJ Rakitera. And today, Monday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikem ng DJ Rocky's Secret File. Bumalik na naman ako sa mga masasamang gawain dahil kailangan kong dumiskarte para sa sarili ko. Oh, yung mga masasamang gawain, ano ba itong mga masasamang gawain? Masamang gawain ba ang easy money? Oh, pagkuha ng easy money. 'Di ba? Yung iba gusto easy money para mabuhay yung sarili, dumidiskarte, pero hindi naman tama yung gawain. Pero kung sa bagay, kapag sarili mo lang naman, yung gagawan mo ng masama, tapos magkakaroon ka talaga ng pera, bakit naman hindi? Wow. Oh, benta mo na yung sarili mo. Charot! Hindarot! Pero kapag may naapektuhan ng ibang tao, yun, palagi ko dun talaga sumasama lalo eh. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Sino na dito ang nakagawa ng kamalian alang-alang sa kanyang pangangailangan? Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind